time, following the law is burdensome. Grabe kaayo kahago, grabe kay kabukat nga mutuman sa balaod. Like for example, sa Ten Commandments, thou shalt not have any other gods. Ayaw ka mo pagbaton og Diyos. Now, I will tell you, atong mindset na is ribulto, inood. Di ba? Pero kita po, nga mga Kristiyano, naaputay other gods. Unsa man atong other gods? Self. Mas giuna-una nato ang atong sarili kaysa sa Ginoo. Tama. That is a form of God. Anything nga mas gipalabaw nimo sa God, it is your idol. Idol kay mo self. Selfish kayo ta. Not only the self ang gods, but also ng mga nasa higher na age na, even mga bata karon, kwarta. Diba? Usahay, buhat ka kung naay kwarta. Dili ka magpasubo sa mama kung walay suhol. Diba? And it becomes our God. O klaro kaayo nga kung ato ang tumanon kung ato ang sundon ang balaod ni Moises or balaod sa unang panahon sa Old Testament, pakyas kita. It is burdensome. Bukat kaayo siya. And then that is where they were slave. They were slave of that law. Pero ingon gali sa ato ang sa pulong sa Ginoo last time, nga gihimo tang gawas nun sa Ginoo pinaagi sa dugo ni Jesucristo. We are free from that law. Kung naa sa ato magahunaw na nga dapat yun sa Sabado ang tisimba, kasi napaka sa law of Moses. Diba? Or nagunaw na ka nga dapat jud buutan kaayo ka para makatubang ka sa Ginoo, you're still under the law of Moses. Diba? Na sila'y way of living sa unang panahon. Galatians chapter 5 verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Kung nagunaw ka nga kaya nimo i-earn ang salvation, you're not living by grace. Amen. Amen. Kung nagtuo ka nga buutan mo mga tao matuog langit, you are not living by grace. Isa una nga mga panahon, sa context ani nga sa Galatians, ang kaning mga taga-Galatia, they were already Christians. Nahimo sila nga Christians, pinaagi po sa grasya sa Ginoo. But here comes, na iniabot ng problema, na ay mga tao nga minayo sa ilahan, kung nagsulti sila, ipangbulabog nila ang mga tao dito, kailan nila nga, di man by grace. Kailangan, butungan ka sa balaod. Para dawaton ka sa Ginoo. Para makabaton ka o grasya. Kailangan sa ka mo perform. Kailangan sa ka magbinuutan para dawaton sa Ginoo. Say, let me correct na. Tapos say, mga ginikalan, no, surya nga. Ay, nagbuhatan, masuko ang Ginoo. Grabe, masuko kita yung Ginoo na. Nagana ba, lowish kayo ta. Grabe ato ang emphasis sa law. Now that you are set free from the law of Moses, karon na ka sa law of love. Ang ato ang binuhatan nagabasi na tanan sa buha. Okay? So dili na kailangan pa nga mo-follow ta sa law of Moses. That is why ang Old Testament is just the shadow of Jesus Christ. Wala na siya. Mura tayo ilang ang ilang balaod para to sa mga Israelites. Like for example, kasi hadlok ka bagoy kay inunan sa Bible sa Old Testament. Ano? Hadlok ka kay nasa Old Testament, nabi sa Bible. Napaday ka sa balaod. Wala na. You are free from that law. Okay. You're also free from legalism. Sabta man ninyo yung legalism? Legalism is kanabitaw na ay mga do's and don'ts. Usahay, daghan kaay ni mga rules sa church nga usahay, dili po tayo nga naka-strong sa Bible.
Like for example, kung issue gini sa mga simbahan, pag abot sa mga jolly kaay mga kanta like sa ganina, nahunog, Minas Baptist, kita nga Baptist, dapat himna lang. Dapat himna lang. Dili pwede nga dawat ako magkanta. Mura ka nang dagat ang mga dos-dos. Nga kung buto na naon, gamay lang kayo na siya nga matter. Ang mag-matter gidiraa, ang imong pagkaig ba, nakatutok ba niya sa inyo? Sa imong pagkanta ba, siya ba ang nasa imong nauna? Kay bisan pa og himna lang ang kantan, pero ang imong kasing-kasing na ay pagbumot sa imong brother o sa imong sister, wala nang yako. Ang importante is si Jesus Christ. Amen. Nagtagdosan doon. Karoon lang, nauso na nga, yung mga lights. Pinong na yung lights, disco naman siguro yung simbahan. Diba? Doon, wala na ang holiness. Ano na ito? Pero kung wala pang punta may abot sa point na ang drummer ato nang isang wala pang punta abot na parang karami tao nag-worship nila pagkaman sila ang naka-spotlight, wala pang punta. Wala pang punta. Unta, dili po nga na. Kaya nga naman, ang importante sa worship is si Lord ang kabayaw. Again and again, huwag na ang emphasis. Kaya ilang tawag ginahatay mga gamit. Pero kung buto yung muna naon, sa Old Testament, grabe, masaba pa sila magdahig sa karon. Pero wala ko ng sulti nga, mali po ang magsolemn, no? Mali po ang mag-imlan. Ang ako lang isulti is that, ayaw kaayo pag bato mo ka ng grabe nga emphasis ka, dapat mo gini para dawaton ka sa Ginoo. Kamay mo kang legalistic. Magkamali lang. Sa'yo, pwede akong sikbiyan. Magkamali lang ako nagtugtog. Mga like, ano na yung sa tugtog na yun? Nga na ba? Wala na ito yung mga tarong tugtog. Wala yung mga tarong nakuha sa key of G. Wala na, hindi ka kang Jesus. Di ba? Nga na ba? Legalistic na ta. Remember, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth, not by the regulations of the written law that is law from Moses. But we are now following the law of love in Christ. Amen. Hindi siya mag-matter. We are not only free from that law of Moses, free from legalism, we are also free from sin. Dili free to sin. Saan naman yung kalainan? You are now free from sin, from the penalty of sin that is death. Pero wala kayong pasabot na free ka sa pagpakasala. Na slave galing ka no sa sala. Ano mo balik mamang ka sa pagpakasala? Amen. Muna ang ato ang daily struggle because we are prone to sin. Because this world is a fallen world. Pero tagaan ta sa Ginoo instruction that we should not dwell in that sin. Kaya nga naman, maapektuhan imong relationship sa Ginoo. Though you are still a child, pero say maulaw na ka, parehas nga dahil. Tago na ka. Maulaw na ka mo ampo, maulaw na ka mo basag Bible, kahit tungod sa ato ang mga sala. Gidawat ka mo ka sa Ginoo as iyang anak, pero say lang apektuhan ang ato ang relationship. Wala nagalalong ang ating relasyon sa iya. Amen. We are free from the penalty of sin, but not free to do sin. Amen. Galatians 5:13. You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom from what? To indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Nga na kanindot ang ato ang situation karon. We are in that law of love, in the law of grace. Nga na. And ato pa masantanon niya sa mga nindot nga magbuhat sa Ginoo. We are called to live in freedom, the freedom of grace. Another thing, living by grace means living a life of firmness of faith in Christ. Firmness. Saan mo firm? Likod.
Unsay likod? Likod ang imong pagtuo kang Kristo. Again, ang taga-Galatians sa ilahang context sa una, napaling-paling intawon sila. Ingon pa si Apostle Paul, who has bewitched you? It's may nangilad sa inyo ha. Sa kanyang mga tawanan, ilad mo. Naano mo sa grasya, balik na mo balaod. Ana ang suko kay si Apostle Paul. Kaya nga ang ilahang nahitabo. Gusto sa Ginoo, gusto sa Bible, gusto sa Ginoo Jud nga magpalalom. Mas malig-on ang atong pagtuo diha kang Kristo. For in Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Kasi may bulong mo may uncircumcision na tuli o tingulig. Hindi pa yung mga way tudi kay sila sa grasya sa Ginoo. Kasi ano atong pagsabot ba? Pero ang pasabot niya na isa una mang kung panahon, in their law, sa Old Testament ka law, kailangan nga na ay circumcision or pagtulig para madawat ka as people of God. So nagabuhat sila o in circumcision, nili mo dawaton sa Ginoo, nanagod ang grasya, igrasyahan ng Galatians, nili mo dawaton sa Ginoo kung dili mo ma-circumcise, ilang istorya. Pero actually, that is built on that foundation nga nagbalik na gyapon sila sa balahon. Okay, muna siya giingon niya. Dili lang sure na ako basahon tanan kay I think napumoy tayo nila ni mabasa ani Galatians chapter 5 verse 6 to 12. Pwede niyo mahimong assignment. Ang focus diri karon in the firmness of faith in Christ Jesus is that we'll have to focus our faith in Christ. Ang pangutanan nako, ang ginawali pa ba sa simbahan? Si Kristo ba? Or focus na lang tayo sa Panginoon sa church, focus na lang tayo sa pagpapasama kay mga atag member, or focus na lang sa bisan unsa. Is Christ still the center of worship in our churches? And I know you are representatives of your church. And you should know this. Ang sentro dapat sa atong mga mensahe, ang sentro dapat sa atong pagsimba, dili ang atong identity as kita nga kuyaw kayo ta, but ang atong identity in Christ, yung kinsa si Kristo. Now, here's what happened. Pag ang simbahan, wala na nag-istorya about kinsa si Kristo, wala na nag-istorya about grasya sa Ginoo. Remember this, Jesus Christ is the head of the church. Kita na mo taong ugot-ulo? Wala? Wala ka no? Hindi ko taga sa mga tanong. Pero, kung mo i-imagine ang tao mawalay ulo, dead. Tama? The same way with the church. If the church stops preaching about the gospel, stops preaching about grace, muna na ginapatay nato ang simbahan. Let us focus on Jesus. Be firm of our faith in Christ. Another question, are we still building up ourselves in the knowledge of God's grace? Ato pa bang ginabuild atong sarili? Ginapalambo ang atong sarili sa kaalam about sa grace? According to 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sa iyang grasya o ang knowledge na ito kang Kristo. Thankfully, grasya na po sa Ginoo. In our churches, lead me sa Ginoo to study the book of John. Para mas mainhan pa na mo ang Ginoo. Nami-struggle, sa lang, nami-struggle. Mga pastor, nami-struggle. Mahundan ka sa ibalik. Di ba? Mahundan ka sa ibalik. Binag, ikaw ray, pastor sa church. Mahundan. Saan ako yung sunti? Pagka Monday pa lang, kung nasa simba, wala na, ako hinangad ka, saan ako na ibalik?
But when we realize as the church, or kita, when we realize kung unsa kanalong, kung unsa kataas, kung unsa kalapad ang gugma sa Ginoo, I think dili ka mahugdan. Kaya hinumdum lang kayo na sa ato pagkanta sa dahunog, dili ko punong ang pagsangyaw sa kahibuluhan buhat. Sa mga sa ganun nga to? Dili ko di ko mulong sa pagpaambit sa kagawasan na naangkunta. So, nabato na. Diba? Ha? Nabato na, di ay. Diba? Dili ka makahunong sa pagpaambit. Mga pastor, muni ang ato ang core. Muni ang reason nga nung nahimok ang pastor. Muni ang reason nga nung nahimok ang mensahero sa Ginoo. Jesus Christ. And I think in Jesus Christ, daghan kay tagpwede maisgutan. And when I study about Christ, the typology of Christ, kung bisan unsa nga related kang Christ, kay naa siya sa tanan sa Bible. Everything was related to Christ. In fact, the Bible is a compilation about the faithfulness of God. Tanan nakakonected ang Christ. Amazing kaayo kung magtanaw ka sa Bible. Ani, since ato ang inaisgutan, kamusta ba ato ang mga pagbasa sa Bible? Is it directing towards Christ? Or, parehas lang yapon sa naandan, pagbasa ng Bible, ay, ito ba, si Biden niyo ba? Di ba, natin sa nga kinaiya ba, pagbasa ng Bible, bawal mga pag-ibig. Ay, si Kwan gini ba? Ay, kanang, parehas example lang, sa Ephesians, na mga bata, children, obey your parents in the Lord. Parents din nagbasa. Hoy, kung mga bata, ha? Mga bata, dapat tuwan mo sa, kung ba? Nakafocus na about sa akong sarili. Ano kung balos kong bata? Nakapod pa, nakapod din sa mga boss. Wala rin nabasa ba? Ngayon, pasok ka yung anak. Mag-asawa po. Husbands, love your wife. Ano din itong wife po? Nawa ko. Love your wife, lagi daw. Anak po ng husband. Wives, submit your husband. Di po mo submit ang wife. Di ba? Nga na usahay ato pagbasa sa Bible. Ubasa ka sa Bible para lang makatunan ang gusto natong makatunan. Pero nakalimutan nato that the main focus of the Bible is Jesus Christ. Amen. It's all about Jesus Christ. Ay nako, nagtulog ang Bible introduction and grabe na overwhelmed ko about facts of Jesus Christ na siya ang pinakasentro. Naagi siya sa tanan. Like sa gisya na ko gahapon, even sa fall ni Adam and Eve, naanay picture about Christ, muadto na si Christ. Na i-sacrifice ng animal para lang silang matay dahil. Diba? From beginning to the end, si Christ. Una, never cease to preach the gospel. Ang tuon nga ang kaning gospel para na sa mga unbelievers, then I'm telling you right now, that's not true. You'll have to remind yourself of the gospel. Kaya ano man, the gospel will remind you of your sinfulness nga kung wala ang Ginoo, wala po ka. You deserve hell. And it will also remind you of God's love. It will also remind you nga dili ikaw ang bida sa imong kinabuhi. Ang tanan wala nag-revolve around you, but itang tanan nag-revolve around Jesus Christ. Amen. Amen. Never cease to preach the gospel. That is why among ginabuhat ito as nagadala sa pulo sa Ginoo. Bisan unsa man nga topic among daton sa simbahan, amo lang gyapon siya gibalik diha kang Kristo. Balik ang gyapon, ipahinumdum lang gyapon namo sa church about what Jesus has done for us. Kay dili pwede na si Jesus mawala sa ato ang mga pagwali.
Di siya pwedeng mawala sa atong pag-study sa Bible. Ayaw gamita ang Bible to hurt other people, but use the Bible to show who Jesus is. Amen. Again, nasulti ka na kung si Christ wala dili na focus sa worship, the believers will easily fall to the desires of the flesh. Kung dili na si Kristo ang sentro, wala na. Dili na ta wala na ato ang pag-focus sa iya, makabuhat na tao sa lahat. That is why it leads us to the third point. Living by grace means living a life of total dependence to the Holy Spirit. Again, total dependence to the Holy Spirit. Ang pag-live daw, pag kinabuhi daw diya sa grasya is padayon nga pagtugyan, pagdepende, pag-agad sa balaang Espiritu. You can see that in Galatians chapter 5 verse 16 to 18. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Diyan sa malay. So I say, walk by the Spirit. Kung naglakaw ka uban sa balaang Espiritu, dili ka maganahan sa pagbuhat o dautan. And young people, kita gid ang pinakadagdag temptation for now. Sa ako lang bakit young people mo po. Nagkakita temptation. Whether you scroll sa internet, daghan niya o dili maayo. Matintal ka. But when we are led by the Spirit, kita na mismo ang lugod ka ba? Sige, scroll dahil pataas. Eh, dili ka siya maayo ng mga view or sa makita diya sa internet. Careful lang po ta. Dili ta magsige og sa atong mga social media. Kaya you know what, daghang kaayo og dili maayo sa social media. Tamang tanan siguro din ay Facebook. Di ba? Ay Facebook. And Facebook, sa una, organ pa lang, organ connection, friends, pero karon daghan nato og dili ko matayo. Kung ibabad nato atong sarili diha sa pagdepende sa balaang Espiritu, ingon pa sa Bible, it will help us na dili nato mabuhat ang pagpakasala. That's living by grace. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. This is what happened to each and every one of us. Sa una, sa dihang wala pa ka diha sa grasya sa Ginoo, naa kay ginatawag nga sinful nature. Kung ang nature na nimo magpakasala, nature nimo buhat o mga butang na dili maayo atubangan sa Ginoo, sinful nature. Now, when you receive God's grace, naa ko'y bagong nature diha sa inyo. That is the spiritual nature. That is the Holy Spirit na sa inyo. And mo ni ang atong struggle kada adlaw. Kada minutos tong kinabuhi. Because these two nature nag-go against with each other. Nag-aaway. Kumbaga, mato siyang iikuan sa tuwang tinambal lang pagkaistorya. Murag na ay nayawa o kag na ay anghel nga nagkuan ba? Away-away sa imong utok, nasa imong kasing-kasing nagkuan. Ang imong sarili gusto nimo mabuhat og dili maayo, pero ang balaang Espiritu nagasulti sa imo dili na siya maayo. Naatay struggle. Ingana ang kinabuhi sa nga Kristiyano. Ang kinabuhi ng Kristiyano dili ingon nga perminti hayahay, dili perminti lipay, dili perminti okay. Let me be clear with that. Klaro nato. Ang pagiging Christian dili tanan okay. Amen. Ngano man? Because ang pagiging Christian, it will be always a war. War between your flesh, your will, and the will of God. Pautan na karon asa imong pilion. Is it the desires of your flesh or the will of God? And ingon pa diriya, no believer can do the Christian life without the empowerment of the Holy Spirit. Dili nato ang kinabuhi ang mga Kristiyano
kung wala ang balaang Espiritu sa ato. You think nga, buta na kayo ka, and pagkaman strong na tayo ka sa faith, grabe yung mga pag-serve sa Ginoo, mo pa na usahay ang ma-fall. Okay, kumpiyansa na ka sa imong sarili. Nakalimot na ka sa pagsalig sa balaang Espiritu. By the way, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Diba? He is person. Person. Dili lang siya hangin. But He is a person nga pwede po mag-grieve. Kung makasala ka, pwede po siya mag-grieve. And kung magbuhat kang maayo, wala po di ko mag-applause siguro. Pero ang gibuhat, ang gino sa Bible is that the function of the Holy Spirit was to glorify Christ in you. He will remind you of all the things that He had teach sa Bible. Sa ato nga panahon, i-remind na niya kung sa atong ibalaan sa Bible. So depend on the Holy Spirit. Ayaw pag-depend sa imong kaugalingon. Do not lean onto your own understanding. Mupuni amo ang temptation as pastors. Daghan na kayo may baluan, grabe ng theology. Hindi na mo ampo. Kasi nga ng temptation ba? Pero we are reminded, ampo. Igibit ako sa ulo sa Ginoo was that to keep in step. Galatians chapter 5 verse 24 to 25. Basahin na lang ako. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. 25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Dili lang sa isa ka part sa imong life, kundi in every part of your life, mag-follow ta sa leading sa balaang Espiritu. Another translation is that, let us keep in step with the Holy Spirit. Kasabot ana, mga tuwa siya nga literal, before ka mula kang kauban nimo, sa imong mga decision sa imong kinabuhi, kauban nimo ang balaang Espiritu. How do we do that? Saan na to pagpakita nga misalig ta sa balaang Espiritu? By praying. You will not do anything without prayer. Isubmit mo sa iya. Whether natulog na ka, Lord, I want to tagani ko good night rest. Or whether you eat, Lord, sanctify this food. Diba? Trust the Holy Spirit in every step of your life, even the small decisions of your life, labi na sa mga dato ang decisions sa imong kinabuhi. Keep in step. Dili ka mula kang unless dili siya will sa balaang Espiritu. Keep in step with the Holy Spirit. Amen. Balik ko na to. Living by grace is living in freedom. Another is, living by grace is firmness of faith in Christ. Ato ang palikunon, atong kahibalo about kang Jesus Christ. And ikatulo is total dependence to the Holy Spirit. Padayon nga mag-depend sa balaang Espiritu. Kung napansin niyo, wala dito yung mga set of rules nga dapat ingani kay Christian man ka, ingani na mo, mato ka sa simbahan, na thrice a week. Huwag ginatong ka, bro. Kung dili ka kasimba, wala na kailangan simbahan. Wala. Dili nga na. Ang isuot nila niya is, you just need to live in the freedom. You just live in firmness of your faith in Christ and total dependence of the Holy Spirit. Ikaw pa. Living by the Spirit is living a life of spilling the grace of God. Ano ni ang pinaka-challenging. Ang tao daw nga nagakinabuhi diha sa grasya sa Ginoo, ilahapon nga i-share. Tingnan yung matapad, share. Ayaw, pag ginalo, i-share. Right. Sige. I-share ang grasya sa Ginoo. Now, have you received the grace of God?
that grace also sa imong mga neighbors or sa imong mga kauban. Dili na siya meant nga para lang sa imong kaugalingon, nga imo lang isuffocate sa imong sarili. No, that's selfishness. Ang tao nga kinakinabuhi sa grasya sa Ginoo, iyahan dili niya mapungan nga iyahang i-share. That is why daghan kayo nahimong pastor. Kaya ano nga, dili nila mapungan nga i-share po nila kung sa ila nakatunan sa Bible. Dili nila mapungan nga ang grasya o ang guba sa Ginoo nga na sila i-share yun na ni. We live by that grace and we will also spill that grace. Nga na ang kinabuhi kinabuhi diya sa grasya. Ang pangutana karon, willing ba ta nga share ang grace? Say amen. Amen. Tapos wala. Good. Practically, the doctrine of grace makes us easier to live with. Kani, practical na. Pangutana ko, ang maging mo mga representative ko sa inyong tagsa-tagsimbahan. Ang inyong bang simbahan is welcoming ba sa mga sinners? Yes. Comfortable ba ang tao ng simba diya sa simbahan duol sa Ginoo? Yes. Eh kung mahadlok sila sa inyong simbahan, I think you need to review about